Hi guys, good morning. No? Actually, hindi talaga maganda yung morning ko guys kasi sinalubong ako ng malaking problema. No? Actually, hindi ko na dapat to i-vlog. Kaya lang, pwede itong, pwede kasi itong maging pulot aral din sa mga tao na gusto magpagawa ng bahay. No? Kasi yung nangyari guys, itong umaga lang, nalaman ko pala guys na yung bubong namin, wala palang text screw guys. So, anytime, pag lumakas yung hangin, pwedeng liparin yung aming bubong, no? So, yung contractor na gumawa nito guys, wala talagang kalam-alam sa paggawa ng bubong, no? Parang, parang niloko nila kami, no? Na sinabi nila na marami na daw silang bahay na nagawa, ganun. And experiencado na daw sila sa mga bagay-bagay na ganyan, no? Sa mga trabaho na ganyan. So ako naman na walang kaalam-alam sa sa pagpagawa ng bahay. And din, yung mali ko din is hindi ako nag-research, no, bago kami nagpagawa ng bahay. Yung nagtiwala ako agad sa contractor na hinire namin. Hindi naman sila kalakihan na contractor, guys. Yung mini contractor lang ba na alam mo yun, and so hindi nila nilagyan ng text screw. Well, yung ibang part ng bubong namin hindi nilagyan ng text screw. And then yung malala pa guys, iniwan pa talaga nila yung basura nila doon sa bubong. So yung nangyari, so nag-start ng nagkalawang yung aming bubong. And meron pa talagang damit na iniwan doon. Basura nila, hindi talaga nila tinapon guys. Bago sila, alam mo yun, parang, hindi man lang nila clearing yung, yung bubong bago sila umuwi. And then, yung, pa guys, yung problema dito, yung bubong namin, no, may part ng bubong namin na yung tubig is stagnant. So, hindi slope yung paggawa nila, and, yung gutter, hindi maayos yung pagkabit. Yung gutter, as in, ang laki ng problema nito guys, yung gutter namin. Parang pag ganun yung gutter namin, no? Hindi siya, dapat pa pa slope dapat, 'di ba? Para yung tubig, magano siya, parang yung tubig dumaloy. Ganun. So yung nangyari, yung gutter namin, hindi ganun guys. Hindi maayos yung pagkabit. Tapos yung tubig niyan, obviously, mag-stagnant talaga yung tubig niyan kasi ganyan yung nangyari, no? And, hindi pa talaga nila nilagyan ng sealant pa yung bawat screw. So, nag-screw sila, hindi nila nilagyan ng, Volcasil, no? Kasi may part lang talaga ng bubong na hindi nila nilagyan ng screw. Parang, hindi talaga secured yung paglagay ng bubong, no? And then sabi ng guy na nag-inspection ng namin ng bubong, sabi nila malaking problema daw yun. Ang laki ng tatrabahuin kung ipaulit yung aming bubong. Hindi lang trabaho, syempre yung gastos din, ang laki ng gastos na alam mo yun na kailangan namin i-spend para sa pag-rebuild ng namin, ng roofing namin. So, grabe lang talaga guys, no? And kung hindi man lang yung contractor namin ba, kung hindi man lang nila kaya yung trabaho, sana sinabihan nila ako para at least, alam mo yun, hindi ko naman sila pinush na, o sige, trabahoin niyo yan kahit hindi nyo kaya, ganun. So, yung sabi ko, kaya nyo ba yan? Sabi naman nila, kaya daw nila kasi, alam mo yun, marami na daw sa bahay na gawa. Yun yung sabi. So, buti lang talaga guys, no? Hindi, kasi nga, panay ulan dito, and then, malakas yung hangin. So, buti lang talaga, hindi lumipad yung mga basura na iniwan nila doon sa bubong, yung mga excess na kinating nila na na color roof. Kasi matalas kasi yun guys, pag yun natamaan sa mukha ng tao, ako sigurado
ang laki ng sugat, ang laki ng problema ko. Ganun. And then, hindi lang talaga yung problema ko, guys, yung roofing namin. Before pa kasi nangyari ito, nalaman ko yung roofing. Itong bahay na to, ang dami na ng problema. Kasi nga yung kisame, no, hindi maayos yung pagkagawa. Yung CR namin, yung tubig, stagnant. Alam mo yun? Hindi pa nga namin nagamit. Alam mo yun, first pa lang nga namin nagamit yung CR. Hindi na agad dumalo yung tubig. Kasi nga, yung pag-install nila ng tiles, guys. So, wala akong alam. Wala akong idea, guys, kung ano ba dapat mauna, yung wall or yung flooring na tiles sa CR. So, yung ginawa nila, guys, inuna nila yung install yung tiles sa flooring bago yung walling. So, yung nangyari, lahat ng mga excess na mga cement na nalalaglag doon sa flooring, hindi nila nilinis agad. Hindi nila, alam niyo, hindi nila pinunasan agad, ganun. So, yung nangyari, nagkaroon ng mga stain yung aming tiles. And then, yung mga cement doon, tumigas na. Syempre, yung tiles namin sa shower, hindi yun siya plain. Ano yun siya, rough. Yung may mga stone. So, hindi siya agad-agad natatanggal. So, dapat pala, yung ginawa nila, pinunasan nila or hindi kaya, nilagyan nila ng tarp para pag may mga cement na nalalaglag galing sa wall, mapunta lang doon sa tarp, hindi doon sa may tiles. And then, yung ginawa pa nila, guys, no, nung naglinis sila ng CR, so, syempre may mga nalalaglag na mga cement, diba? Mga excess cement. So, yung ginawa nila, guys, nagbuhos sila ng tubig, and then binalis nila doon papunta sa may drain. So, yung cement na yon tumigas, and then, nung ginamit na namin yung CR, hindi na nag-flow yung tubig, kasi nga, yung mga semento, na-stuck doon sa may, sa may drain, doon sa may, sa may PVC, no? So, nagtaka ako, bakit gano'n hindi nag-drain? Bago pala yung itong CR na to. And then, bakit ayaw nang mag-drain? So, yung ginawa namin, guys, pinaulit namin, binaklas ulit yung tiles, as in, gumastos kami ulit. And, so, gumastos kami ulit. And, syempre, yung time na dapat matapos na sana and para maging comfortable na kami dito, hindi yun yung nangyari. Grabe, guys, as in, grabe yung stress ko na dinulot nila sa amin. So, sabi ko kay Sam, ang gusto ni Sam kasi, ireklamo daw yun. And then, ang sabi ko kasi, ayoko ng malaking problema, no? Parang, binaon ko na lang sa limot yung ganun. And, sabi ni Sam, ipabaklas ulit yung tiles, and then ulitin yung trabaho, tapos mag-hire ng bagong mga, contractor, ganun. So, yun yung ginawa ko. Nag-hire ako ng bagong contractor. So, kaya yung bahay namin, yung bahay namin, mukhang bahay na talaga, hindi nung una na parang pagpasok mo, ang dami mo talagang ma-comment, guys, kasi bawat kanto ng bahay namin, hindi siya straight, guys. Bawat kanto ng bahay namin, no, hindi siya straight. And then, yung poste ng bahay namin, hindi din straight, guys. So, nag-hire ako ng bagong contractor na sabi ko sa kanila, kasi nga, sabi ko sa kanila, ganito yung nangyari, kaya nyo ba itong i-remedyo, yung bang, kaya nyo ba ito pagandahin alam ko naman na hindi ito talaga na totally na may straight yung kasi yung foundation talaga is na siya, kasi yung foundation ng bahay hindi na talaga straight. So syempre yung sumunod at contractor dito, nahirapan talaga sila paano pagandahin yung loob ng bahay. Kaya ngayon, kahit papano, makikita mo na talaga medyo maganda na yung bahay kasi nga napintura, and then inayos nila yung hindi straight na poste, although hindi talaga siya
100% na maayos guys, kasi nga ang kapal ng plastering nila. So hindi na sila pwede maglagay ng plaster kasi nga hindi na yun didikit. And yung ano namin, yung aming tawag dito, yung aming pintuan, as in guys, kung alam niyo lang yung pintuan namin. So, ngayon nga na okay na siya kasi nalagyan na ng door jamb. Kasi nung una pinapili kami kung maglagay ba daw ng ng door jamb, yung wood, or yung concrete na lang yung gagamitin, yung concrete jamb. So sabi ko, ano na lang, concrete jamb na lang kasi pang matagalan na yan eh. Sabi ko ng gano'n. Kasi wala akong alam-alam eh, pinapili kami. And ang sabi, kaya naman daw nila. Ganon. So sabi ko, sige, concrete jamb na lang. Kasi pinapili nga kami. Pumili ako ng concrete jamb. Kasi yung pagkakalam ko, kaya nila. So yung ending pala guys, hindi nila kaya, nag-crack yung yung door jamb namin. And then, as in guys, yung pintuan namin, as in, ang pangit talaga tingnan, no? So, yung contractor kasi na kinuha namin, kakilala lang din namin. Kasi nga, dito lang din nakatira sa malapit sa amin. Kaya, yun. And, so sabi ko, ito na lang yung kukunin namin kasi nga, syempre, malapit lang sa amin yung contractor na yun. And, why not, sila na lang yung kukunin kaysa mag-hire kami dun sa, yung malayuan ba. So, yun pala yung ending, no? Dumoble yung gastos namin. And, ngayon, nareklamo namin. So, sabi pa niya, sa barangay na lang daw kami magharapan. Sabi ko, siya pa yung may balak magpabarangay, guys. Yung bang, nag-joke ba siya? So, siya pa yung may balak magpabarangay sa amin. Sabi ko, ano ba itong klaseng taong to? Siyempre, natural na magreklamo kami kasi sila yung gumawa ng bahay, ganun. No? So, natural lang talaga sa mga client na magreklamo kasi nga, sila yung alangan naman doon kami magreklamo sa ibang contractor na hindi gumawa ng aming bahay, di ba? Sabi niya, doon na lang daw sa barangay kami magreklamo para malinawan. Sabi ko, kung ayos siyang kausap, guys, dapat hindi ganun yung reply niya sa amin. Dapat sinabihan niya kami, sige ma'am, babalikan lang namin yan, ayusin namin kung anong problema. Hindi yung ganun nangyari, guys. As in, hinamon pa kami. Uy, wag ako dong. Sabi ko, parang nagkamali ka ng binangga mo dong. Kaya nga, natawa ako sa kanya na siya pa yung naghamon na, magpabarangay daw, sa barangay na daw kami magkita. Sabi ko, parang nilaglag pa niya yung sarili niya, no? 'Di ba? Ay, nako. Time check 4 in the morning and actually kanina pa ako gising, mga siguro yun, bandang alas 2:45. So around 2:45. Hindi ako makatulog. Hindi ako makabalik tulog kasi nga dami kong iniisip. And ngayon, lang tayo, mag-Milo. So, yun guys, naputol yung vlog ko kahapon kasi nga meron akong pinuntahan and nagpa-advise ako kung anong pwede kong gawin. So, yun guys. Kaya nga sabi ko sa mga sa mga may balak na magpatayo ng bahay, and first time pa talaga nila magpatayo ng bahay, walang ka-idea-idea, no? So, advice ko sa inyo is maghanap talaga kayo ng professional talaga na gumagawa ng bahay. Nag-init pa ako ng tubig. Wala pala kung yung laman ng thermos namin kahapon pa kasi ito. So, hindi siya bago. Nag-init pa ako ng tubig. So, hindi naman sila kalakihan na contractor, guys. Sila yung mga mini contractor ba na hindi sila licensed na contractor talaga, no? Kasi nga, kakilala lang namin. So, naawa kami. Tapos, yung ending pala is
tinake advantage nila ako, no? Kasi nga, syempre, wala akong idea. Wala talaga akong alam paano patayan ng bahay, guys. Kasi tayong mga babae, parang, meron namang mga babae na alam talaga nila, no, na paano yung proseso ng pagpatayo ng bahay. Eh ako kasi, guys, wala talaga akong alam-alam yan, no. Yung alam ko lang talaga is yung pambabae na trabaho ba. Kasi yung pagpatayo ng bahay is more panlalaki kasi yan. No, maliban lang talaga kung ano, pinag-aralan mo talaga, no. So, alam mo talaga paano yung proseso ng pagpatayo ng bahay. Yan. Pakiramdam ko talaga is, no, parang tinake advantage nila ako, no, na kasi hindi kasi ako kumikubo, guys, pag may nakita akong mali. So, alam niyo yun, hindi ako ganun ka-stricto sa kanila. Kasi pag meron akong makitang mali, so, tinatanong ko, bakit ganyan? Tapos, meron naman silang rason, gano'n. Sabi ko, okay. No? And, tinake advantage nila yung kabaitan ko, yung pagiging, alam niyo yun, yung hindi stricto. And then, during construction, guys, wala ako dito, walang nag-oversee sa trabaho. Walang, wala talagang, hindi ko talaga sila ma-monitor everyday. So, nakikita ko na lang yung trabaho nila every Saturday. Kaya, ang dami talagang palpak, guys. Grabe. Kung palpak lang yung pag-uusapan, guys, grabe. Hindi mo mabilang. Bawat kanto, magkita mo talaga na hindi straight. Kita nyo yan? Oh. So, yung nila, yung walling nila, hindi nila ginamitan ng skwala. Tignan niyo. Hindi mo din hindi dito, kasi yung tiles, guys, tiles kasi yan. So, yung tiles is skwalado na yung tiles na yan. So, yung problema dyan is yung walling. And, tignan nyo naman, diba? So, nung nag-hire ako para magtrabaho dito sa aming countertop. So, nahirapan talaga sila kung paano nila ilagay yung tiles kasi yung walling hindi skwalado, no? So, yan, marami pa yan. Lahat ng kanto ng bahay, guys. Ganyan. Yung sa amin na nakatsyempo lang talaga kami na mga, mga hindi magandang trabahador. Ganun. So, upon my research, guys, meron pala doon na compensation na pwede kong makuha sa kanila kasi nga yung ginawa nila is substandard yung trabaho. And lahat naman ng materials ko is puro standard. At alam nila yun, no? Alam nila yun. Kaya, ayun. So, kape na lang tayo. So, i-end ko na ang vlog na to, guys. Maraming salamat sa inyong support sa laging panood ng aming vlog. Although itong vlog na to is not for views. Hindi ko ginawang vlog na to para sa views lang, no? Kasi nga, gusto ko din, no, na i-share sa tao na, alam mo yun, para maging aware din sila na maging sensitive sila ba sa pag-hire ng mga contractor if ever magpatayo sila ng bahay. So, yun lang yung guys. Yun lang yung reason ko kung bakit ko to in-upload talaga. Actually, hindi ko na sana i-upload to. Kaya lang, for awareness na lang din, no, sa ibang tao. So, yun. And thank you guys. And good morning. And see you later.